Ang ingay ng mga tao sa food court ng mall ay parang alon na humahampas sa pampang. Ngunit para kay Hiraya Ramos, ang lahat ng iyon ay isang malayong ugong lamang. Nakatitig siya sa kanyang tasa ng kape. Ang init nito ay kumakalat sa kanyang mga palad, ngunit hindi nito kayang abutin ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Isang taon. Isang taon na pala ang lumipas mula nang iwan siya ng kanyang kabiyak. Napapaligiran siya ng tawanan ng mga magkakaibigan, ng iyakan ng mga bata, ng lambingan ng mga magkasintahan. Dati, bahagi siya ng mundong iyon. Dati, isang simpleng hapon sa mall kasama ang kanyang asawa ay sapat na para buuin ang kanyang linggo. Ngayon, ang mga alaala na lang ang kanyang kasama, mga multo ng masayang kahapon na patuloy na bumubulong sa kanyang isipan. Hinaplos niya ang gilid ng tasa, inaalala ang paraan ng paghawak dito ng kanyang asawa, ang paraan ng pagngiti nito sa kanya habang nagkukwentuhan sila. Napapikit siya. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa at matalim, na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Biglang isang malakas na kalabog ang pumunit sa kanyang pagmumuni-muni. Isang tray na puno ng pagkain ang bumagsak sa sahig, ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Isang sigaw. Isang sigaw ng isang ina na puno ng takot, at sinundan ito ng isang boses ng lalaki, desperado at nanginginig. "Tulong! Tulong, parang awan niyo na! Hindi humihinga ang anak ko!" Agad na napamulat si Hiraya. Ang kanyang kalungkutan ay biglang napalitan ng alerto. Bilang isang pediatric nurse, ang sigaw na iyon ay isang alarmang hindi niya maaaring balewalewain. Mabilis na tumayo si Hiraya, ang kanyang mga mata ay hinahanap ang pinanggagalingan ng kaguluhan. Sa hindi kalayuan, isang grupo ng mga tao ang nagkukumpulan. Sa gitna nito, isang lalaking nakatayo, matangkad at nakasuot ng mamahaling damit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng purong sindak. Karga niya ang isang sanggol na hindi gumagalaw. Ang maliliit na pisngi nito ay unti-unti nang nagiging kulay ube. Walang pag-aalinlangan, kumilos si Hiraya. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip, mabilis na tinahak ang daan papunta sa kaguluhan. "Excuse me, padaan po, nurse po ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Nagsibigay ng daan ang mga tao. Pagdating niya sa gitna, hinarap niya ang amahon. "Akin na po ang bata," sabi niya. Hindi naghihintay ng sagot. Maingat, ngunit mabilis niyang kinuha ang sanggol mula sa mga braso ng lalaki. Ang sanggol, na marahil ay ilang buwan pa lamang, ay malata. Ang mga mata nito ay nakapikit. Mabilis na sinuri ni Hiraya ang bibig nito. Walang nakabara. Ang balat nito ay nanlalamig. Tracheoesophageal fistula? Severe acid reflux? Walang oras para mag-isip. Kailangan niyang kumilos. Ipinatong niya ang sanggol sa kanyang braso. Ang ulo ay mas mababa kaysa sa katawan. Gamit ang sakong ng kanyang palad, binigyan niya ito ng 5 matatag na back blow sa pagitan ng mga balikat. Walang nangyari. Narinig niya ang hikbi ng lalaki sa kanyang likuran. Ang mga bulungan ng mga tao ay lumalakas, ngunit isinara ni Hiraya ang kanyang isip. Sa lahat ng iyon, ang tanging mahalaga ay ang munting buhay na nasa kanyang mga kamay. Muli niyang iniharap ang sanggol. Gamit ang 2 daliri, pinindot niya ng 5 beses ang gitna ng dibdib nito, sa ilalim lamang ng mga utong. Isang chest thrust, 2, 3, 4, 5. Isang maliit na tunog ang lumabas sa bibig ng sanggol, isang pag-ubo, at isa pa. Pagkatapos, isang mahinang pag-iyak na unti-unting lumakas hanggang sa ito ay naging isang malakas, malusog na sigaw. Ang kulay ube sa mukha ng sanggol ay dahan-dahang napalitan ng pamumula. Humihinga na ito. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa mga nakapaligid.
Ibinigay ni Hiraya ang umiiyak na sanggol pabalik sa ama, na ngayon ay napaluhod na sa sahig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Salamat! Salamat! Paulit-ulit na sabi ng lalaki, niyayakap ng mahigpit ang kanyang anak. Salamat! Tumingala ito kay Hiraya. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at hindi masukat na pasasalamat, para bang nakakita ito ng isang anghel. Sa ospital, tahimik na nakaupo si Hiraya sa waiting area. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Ang adrenaline mula sa insidente kanina ay unti-unti nang nawawala, at ang bumabalik ay ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng kalungkutang iyon, mayroong isang maliit na kislap. Ang pakiramdam ng nagawa ang tama, ang pakiramdam ng pagiging isang nurse na muling nakapagsalba ng isang buhay. Naisip niyang tumayo na at umalis nang hindi nagpapaalam. Tapos na ang kanyang parte. Ang bata ay ligtas na, at iyon ang mahalaga. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang anino ang tumabon sa kanya. Miss! Tumingala siya. Ang lalaki kanina, si Leo Dalisay Montenegro, bagamat hindi pa niya alam ang pangalan nito. Wala na ang sindak sa mukha nito. Napalitan ito ng isang malalim na emosyon na hindi mabasa ni Hiraya. Pagod, marahil, pasasalamat, sigurado. Ngunit may iba pa. Hindi ko pa alam ang pangalan mo, sabi nito. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bakas pa rin ng panginginig. Hiraya po, Hiraya Ramos. Mahinang sagot niya. Kamusta na po ang baby? Agad niyang ibinaling ang usapan sa bata. Mas komportable siyang pag-usapan ang kanyang pasyente kaysa sa sarili. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki, bagamat hindi ito umabot sa kanyang mga mata na pagod. He's stable. Sinag. Ang pangalan niya ay Sinag, sabi ng doktor. Sinagip mo ang buhay niya. Kung nahuli ka raw ng ilang segundo, hindi na nito natapos ang sasabihin na palunok ito na tila may bumara sa kanyang lalamunan. Dumukot ito sa kanyang wallet. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Pakiusap, tanggapin mo ito. Inilahad nito ang isang makapal na pligo ng pera. Umiling si Hiraya at marahang itinulak palayo ang kamay nito. Naku, hindi po kailangan, sir. Ginawa ko lang po ang trabaho ko kahit wala ako sa ospital. Ang mahalaga po ay ligtas si Sinag. Tinitigan siya ng lalaki, isang matagal at mapanuring titig. Tila sinusuri nito ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ibinalik nito ang pera sa wallet, ngunit hindi pa rin nito inaalis ang tingin sa kanya. May malubhang GERD ang anak ko. Pag-amin nito, gastroesophageal reflux disease. Palagi kaming pabalik-balik sa ospital dahil sa hirap niyang huminga at sa pagsusuka. Pero ito ang pinakamalala. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong takot sa buong buhay ko. Nakita ni Hiraya ang sakit sa mga mata nito. Ang sakit ng isang amang halos mawalan ng anak. Bilang isang nurse na nakasaksi na ng maraming pighati, naramdaman niya ang isang biglaang koneksyon sa sakit. Nito, dumukot muli ang lalaki sa kanyang coat, ngunit sa pagkakataong ito, isang calling card ang kanyang inilabas. Inabot niya ito kay Hiraya. Dalisay Montenegro, CEO, Montenegro Holdings. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Hiraya. Ang mga Montenegro, isa sa mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Ang lalaking nasa harap niya na kanina'y desperadong humihingi ng tulong ay isa sa mga haligi ng lipunan. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Miss Ramos, Hiraya, sabi ni Dalisay, ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Hindi ito nagkataon lang. Naniniwala akong ipinadala ka sa amin. Humakbang ito palapit sa kanya, ang intensidad sa mga mata nito
ay nakapako sa kanya. Ang mga nurse na kinuha ko, magagaling sila pero hindi sila tulad mo. Nakita ko kanina ang paraan ng pagkontrol mo sa sitwasyon, ang paraan ng pagsalba mo sa kanya. Yumuko ito ng bahagya, tinitiyak na nakukuha ang buo niyang atensyon. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap, isang bulong na puno ng bigat at desperasyon. Pakiusap, iligtas mo ulit ang anak ko. Magtrabaho ka para sa akin kahit magkano. Ang mga salitang binitawan ni Dalisay Montenegro ay nanatiling nakalutang sa hangin ng malamig na waiting area ng ospital. Magtrabaho ka para sa akin kahit magkano, para sa isang babaeng tulad ni Hiraya na kasalukuyang nakatira sa isang maliit na apartment at binibilang ang bawat sentimong natitira mula sa naipon nila ng kanyang yumaong asawa. Ang alok ay isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang takot. Ang pumasok sa mundo ng mga Montenegro ay parang pagpasok sa isang kaharian na may sariling mga batas at panganib. Salamat sa alok, sir, pero nagsimula siyang tumanggi, ngunit pinutol siya nito, 100,000 piso. Kada buwan, sabi ni Dalisay, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Sarili mong kwarto, pagkain, lahat ng pangangailangan mo, sagot ko na. Ang kailangan ko lang ay ang buong atensyon mo para kay Sinag. Napalunok si Hiraya. Ang halagang iyon ay higit pa sa kinikita niya sa isang taon sa ospital. Iyon ay sapat na para mabago ang kanyang buhay. Ngunit kapalit nito ang kanyang kalayaan, ang kanyang tahimik na buhay. Pag-iisipan ko po, ang tanging nasabi niya. Kinabukasan, sa kapihan ng payapa, inilahad ni Hiraya ang lahat sa kanyang matalik na kaibigan na si Diwa. Si Doug Diwa, na may-ari ng maliit ngunit maaliwalas na coffee shop, ay nakinig ng mabuti habang nagtitimpla ng kape. Ginto nga Hiraya pero hawla naman, sabi ni Diwa matapos marinig ang buong kwento. Inilapag nito ang isang tasa ng mainit na tsokolate sa harap niya. 100,000? Oo, malaking yan. Pero isipin mo, titira ka sa bahay nila, susunod ka sa mga patakaran nila. Magiging pag-ari nila ang oras mo. Sigurado ka ba na handa ka para dyan? Alam ko, Diwa, pero pagod na akong mag-alala sa bayarin. Pagod na akong isipin kung saan kukuha ng pambayad ng upa sa susunod na buwan. Malungkot na pag-amin ni Hiraya. At higit sa lahat, yung bata, si Sinag, nakita ko ang sarili ko sa kanya. Isang batang nangangailangan ng tulong, hindi ko siya kayang talikuran. Hinawakan ni Diwa ang kanyang kamay. Naiintindihan ko ang puso mo, Hira. Laging nauuna ang pagtulong sa iba. Ang inaalala ko lang ay ikaw. Siguraduhin mo lang na sa pagpasok mo sa gintong hawla na yan, hindi mo makakalimutan kung paano lumipad. Sa huli, nanaig ang puso ng isang nurse at ang pangangailangan ng isang byuda. Tinawagan ni Hiraya si Dalisay Montenegro at tinanggap ang alok. Pagkalipas ng 2 araw, isang itim at makintab na sasakyan ang sumundo kay Hiraya sa kanyang apartment. Habang tinatahak nila ang daan patungo sa isang eksklusibong subdibisyon, pakiramdam ni Hiraya ay iniiwan niya ang kanyang dating buhay. Ang mansyon ng mga Montenegro ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Matataas ang mga pader na bato, may malawak na hardin na perpekto ang pagkakaayos at isang malaking pintuan na gawa sa matigas na kahoy. Pagpasok niya, sumalubong sa kanya ang sahig na gawa sa marmol na sobrang kintab ay pwede ka nang manalamin. Ang kisame ay napakataas, may nakasabit na isang dambuhalang chandelier na kumikinang na parang mga diamante. Ang lahat ay magarbo, malinis, at malamig. Walang init ng isang tahanan. Sinalubong siya ni Dalisay na may bahagyang ngiti sa labi. Welcome to our home, Hiraya. I'm glad you came. Salamat po, Sir Dalisay. Magalang niyang sagot.
Dalisay na lang, pagtatama nito. Halika, ipakikilala kita sa kapatid ko. Siya ang namamahala sa lahat ng bagay dito sa bahay. Inya siya ni Dalisay patungo sa isang malawak na sala kung saan nakaupo ang isang babae. Si Marikit Montenegro ay ang definisyon ng eleganya. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na bumagay sa kanyang perpektong kutis. Ang kanyang buhok ay nakapusod nang walang kahit isang hiblang naliligaw. Ngumiti ito pagkakita sa kanila, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "So, this is the miracle nurse," sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay matamis ngunit may pahiwatig ng panunuya. Tumayo ito at inilahad ang kamay. "I'm Marikit, Dalisay's older sister. We are so grateful for what you did for my nephew." "Hiraya Ramos po," sagot ni Hiraya. Tinanggap ang kamay nito na malambot ngunit malamig. "Isang karangalan po na mapaglingkuran ang pamilya ninyo." Tinitigan siya ni Marikit mula ulo hanggang paa. Isang mabilis ngunit mapanuring tingin. "I'm sure you are. My brother speaks very highly of you." Humigpit ng bahagya ang hawak nito sa kanyang kamay bago bumitaw. "Well, I trust you know what you're doing. Sinag is a very delicate child. He needs professional care, not just sentiment." Ang huling salita ay binitawan nito na parang isang babala. Ramdam ni Hiraya ang pader na agad na itinayo ni Marikit sa pagitan nilang dalawa. Ito ang reyna ng Kastilyo at si Hiraya ay isang bagong saltang utusan lamang sa paningin nito. Iginaya siya ni Dalisay sa nursery ni Sinag, isang malaking kwarto na puno ng pinakamamahaling gamit pambata. At doon, sa gitna ng lahat, sa loob ng isang kuna, ay ang munting anghel na nagdala sa kanya sa lugar na iyon. Nilapitan ni Hiraya ang kuna. Si Sinag ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliliit na dibdib ay marahang tumataas baba. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan sa puso ni Hiraya. Tumingin siya kay Dalisay na nakatayo sa kanyang tabi, nakatingin din sa anak nito na may purong pagmamahal sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, alam ni Hiraya na tama ang kanyang desisyon. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Hiraya ang kanyang buong atensyon kay Sinag. Maaga siyang gumigising para ihanda ang espesyal na gatas ng sanggol. Tinitiyak na tama ang temperatura at ang anggulo ng pagpapadede para maiwasan ang reflux. Mahigpit niyang binantayan ang bawat paghinga, bawat pag-ubo, bawat pag-iyak nito. Mabilis na nakita ang resulta. Nabawasan ang pagiging sakitin ni Sinag. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na kasing dalas ng dati. Sa ilalim ng pangangalaga ni Hiraya, nagsimula itong ngumiti at tumawa, mga tunog na parang musika sa pandinig ni Dalisay. Isang gabi, naabutan ni Dalisay si Hiraya sa nursery. Marahang hinihele si Sinag habang kinakantahan ito ng isang lumang oyay. Hindi na malayan ni Hiraya ang kanyang pagdating. Nakatayo lang si Dalisay sa may pintuan, pinagmamasdan ng eksena. Nakita niya ang sinseridad sa bawat kilos ni Hiraya, ang lambing sa kanyang boses. Isang init ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman mula nang pumanaw ang kanyang asawa. "Ehem," marahan niyang sabi para hindi magulat ang dalawa. Napalingon si Hiraya, bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. "Sir Dalisay, kanina pa po ba kayo dyan?" "Dalisay na lang." Muli niyang pagtatama, lumapit ito sa kanila. "He seems to like you very much." "Mabait po siyang bata," sagot ni Hiraya. Ibinababa ang natutulog ng sisinag sa kuna. Katahimikan, isang komportableng katahimikan. "Thank you, Hiraya," basag ni Dalisay sa katahimikan. Ang kanyang boses ay taos puso. "You're bringing back the light in this house." Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa liwanag na iyon. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo si Marikit. Pinanood niya ang lahat, ang ngiti sa labi ng kanyang kapatid
ang paraan ng pagtingin nito kay Hiraya ang namumuong koneksyon sa pagitan ng dalawa. Isang malamig at mapanganib na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang babaeng ito ay hindi lang isang yaya, isa siyang banta. Isang banta sa kanyang kontrol, sa kanyang posisyon, sa kanyang mga plano. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa dilim ng kanyang silid. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting walang bakas ng anumang kabutihan. Let's see how long your light will last, miracle nurse. Bulong niya sa sarili. Everything in this house is under my control. Ang mga salitang binitawan niya kay Hiraya noong unang araw ay hindi lang isang paalala. Ito ay isang pangako. Ika-10 na ng gabi, ngunit para kay Dalisay Montenegro, ang araw ay hindi pa tapos. Nakaupo siya sa kanyang malawak na home office na papaligiran ng mga tambak na papeles na nangangailangan ng kanyang pirma at mga ulat na kailangan niyang pag-aralan. Ang pagpapatakbo ng isang multibilyong pisong kumpanya ay isang trabahong walang katapusan. Ngunit sa mga nagdaang linggo, may isang bagay na nagbago. Dati, ang katahimikan ng mansyon sa gabi ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ito ay isang katahimikang sumisigaw ng kalungkutan at kawalan. Ngayon, mayroong isang banayad na tunog na umaabot sa kanyang opisina mula sa nursery sa itaas. Isang mahinang pag-awit, isang oyayi na puno ng lambing. Ang boses ni Hiraya, hindi niya namamalayan, napapangiti na pala siya. Sa loob lamang ng ilang linggo, binago ng babaeng iyon ang kapaligiran ng buong bahay. Ang dating malamig at malungkot na mga pasilyo ay tila nagkaroon ng buhay. Higit sa lahat, ang kalusugan ni Sinag ay nagpakita ng himala. Ang kanyang anak ay masigla, masayahin, at ang mga atake ng reflux nito ay halos naglaho na. Itinabi ni Dalisay ang mga papeles at tahimik na umakyat sa hagdan. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto ng nursery. Naroon si Hiraya, nakaupo sa rocking chair sa tabi ng kuna. Karga-karga si Sinag na mahimbing nang natutulog. Ngunit hindi pa rin tumitigil sa pagkanta si Hiraya. Tila ba nais niyang tiyakin na ang mga panaginip ng bata ay mapupuno ng kapayapaan. Isang pakiramdam ng matinding pasasalamat ang bumalot kay Dalisay. Ngunit sa ilalim niyon, may iba pa. Isang paghanga. Isang paghanga sa dedikasyon at sa hindi maipaliwanag na kabutihang bumabalot sa pagkatao ni Hiraya. Kinailangan niyang pilitin ang sarili na umalis at bumalik sa trabaho. Makalipas ang isa pang oras, bumaba siya para kumuha ng kape. Nagulat siyang makita si Hiraya sa kusina, abala sa pag-iisterilisa ng mga bote ni Sinag para sa susunod na araw. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Dalisay. Bahagyang nagulat si Hiraya. Ay, Sir Dalisay, hindi ko po namalayan ang oras. Tinatapos ko lang po ito para handa na bukas. Please, just Dalisay, sabi niya habang nagtitimpla ng kape. Gusto mo? Tumango si Hiraya. Inabutan niya ito ng isang tasa. Sa unang pagkakataon, hindi sila nasa nursery, hindi sila amo at empleyado. Para silang dalawang taong nagkakamustahan sa kalaliman ng gabi. Alam mo, Hiraya, pagsisimula ni Dalisay, sumandal ito sa kitchen counter. Bago ka dumating, ang bahay na ito ay parang museo. Maganda, pero walang buhay, lalo na mula noong nawala si Annabel, ang asawa ko. Ito ang unang beses na binanggit niya ang pangalan ng kanyang yumaong asawa kay Hiraya. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito, isang pag-unawa na hindi nagmula sa awa, kundi sa sariling karanasan. Naiintindihan ko po, mahinang sabi ni Hiraya nakatitig sa kanyang tasa. Alam ko po ang pakiramdam. Ang maikling sagot na iyon ay naglalaman ng 1,000 salita. Sa sandaling iyon, nakita ni Dalisay ang bigat na dinadala rin nito. Pareho silang sinubok ng tadhana, parehong naghahanap ng paraan para magpatuloy. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para kay Sinag, sabi niya. Ang kanyang boses ay pupuno ng sinseridad.
Ngumiti si Hiraya, isang tunay at matamis na ngiti. Trabaho ko po iyon at mahal ko po ang anak ninyo. Kinabukasan, sa almusal, masayang ibinalita ni Dalisay kay Marikit ang pagbuti ni Sinag. Talaga? That's wonderful news! Sabi ni Marikit, ang kanyang ngiti ay perpekto. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Hiraya, may dalang isang maliit na folder. Sir Dalisay, Ma'am Marikit, excuse me po, may proposal lang po sana ako. Ano yon Hiraya? Tanong ni Dalisay. Napansin ko po na handa na si Sinag para sa susunod na stage ng kanyang nutrisyon. Nais ko po sanang dahan-dahang mag-introduce ng small amounts ng purong kalabasa na hinalo sa kanyang formula. Makakatulong po ito para patibayin ang kanyang tiyan at masanay na siya sa solid food. Paliwanag ni Hiraya, ipinapakita ang research na ginawa niya. Agad na humanga si Dalisay sa kanyang pagiging masigasig. That's a great idea! I trust your judgment. Let's do it! Ngunit napansin niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Marikit. Are you sure about that, Hiraya? Tanong ni Marikit. Ang tono ay malumanay, ngunit may pahiwatig ng pagdududa. Hindi ba't masyado pa siyang bata para dyan? I read an article online that said introducing solids too early can sometimes cause complications, especially for a sensitive baby like Sinag. Pinag-aralan ko po itong mabuti, ma'am. Magalang na sagot ni Hiraya. Ang gagamitin po nating paraan ay ang pinakaligtas at dahan-dahan. Microfeeding lang po muna. She's the expert, Marikit, sabi ni Dalisay, na may bahid ng pagtatanggol sa boses niya para kay Hiraya. Let's give her our full support. This is for Sinag. Sinag's own good. Tumahimik si Marikit at ngumiti. Of course, nag-aalala lang naman ako bilang tita niya. You're right. We should trust the expert. Ipinagsawalang bahala ni Dalisay ang nangyari. Natural lang namang mag-alala si Marikit. Ngunit isang maliit na binhi ng duda ang naitanim na. Naging matagumpay ang unang 2 araw ng bagong diet ni Sinag. Walang naging problema. Ipinagmalaki ito ni Dalisay kay Marikit na tila ba sinasabing, "See? I told you." Ngunit noong 3 gabi ang katahimikan ng mansyon ay biglang binasag ng isang malakas at masakit na iyak mula sa baby monitor. Agad na napabalikwas si Dalisay mula sa kanyang kama at kumaripas ng takbo papunta sa nursery. Nauna na sa kanya si Hiraya, nakarga na si Sinag na namimilipit habang sumusuka. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Dalisay. Hindi ko po alam, bigla na lang po siyang nagkaganito. Isang mild reflux attack po. Sabi ni Hiraya, sinusubukang pakalmahin ang bata habang tinatapik ang likod nito. Pagkatapos ng ilang minuto, kumalma rin si Sinag at muling nakatulog, pagod sa pag-iyak. Parehong nakahinga ng maluwag sina Dalisay at Hiraya. Ngunit nang lumingon si Dalisay, nakita niya si Marikit na nakatayo sa may pintuan, nakasuot ng sutlang roba. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Hindi ito nagsalita. Ngunit hindi na kailangan. Ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalala, ngunit may halong isang tahimik na paninisi, ay nagsabi ng lahat. Tumingin ito mula kay Sinag, patungo kay Hiraya, at sa huli, kay Dalisay. Ang tingin na iyon ay malinaw na nagsasabi, "Nakita mo na? Sinabi ko sa'yo." Ang pag-atake ng reflux ni Sinag sa gitna ng gabi ay hindi lang nagbigay ng takot, nagtanim din ito ng buto ng pagdududa sa puso ni Hiraya. Sa kabila ng kanyang karanasan at pag-aaral, hindi niya maipaliwanag kung bakit nangyari iyon. Ang lahat ay tila nasa ayos. Kinabukasan, habang inihahanda niya ang almusal ni Sinag, sinuri niyang mabuti ang bawat sangkap. Ang pulbos na gatas, ang pinakuluang tubig, ang purong kalabasa na inihanda niya mismo. Lahat ay sariwa at malinis. Ngunit bakit tila bumalik ang mga sintomas? Nagising si Marikit at bumaba para magkape. Naka-casual outfit ito, ngunit ang ayos ay perpekto pa rin. "Good morning, Hiraya." Bati nito.
Ang boses ay matamis na parang asukal. Kamusta na si Sinag? Stable naman po, ma'am, pero nag-aalala po ako sa nangyari kagabi. Sagot ni Hiraya. Hindi mapigilan ang pagbabahagi ng kanyang pagkabahala. Naiintindihan ko, sabi ni Marikit. Lumapit ito sa counter. Sabi ko na nga ba, masyado pang maaga para sa solid food o baka naman hindi mo na ibigay ang tamang timpla? Ang huling bahagi ay bumulong lamang, sapat lang para marinig ni Hiraya. Napaigtad si Hiraya. Ma'am, tiniyak ko po ang bawat sukat. Sinunod ko po ang protocol. Ngumiti si Marikit, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course, alam ko naman. I'm just saying, sometimes, the body just rejects what it doesn't like. Lalo na kung hindi sanay. Kumuha ito ng isang tasa ng kape. Pagkatapos ay tumuloy sa dining area. Ang mga salita nito ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa isip ni Hiraya. Buong maghapon, hindi mapakali si Hiraya. Hindi lang ang pagkabahala kay Sinag ang pumupuno sa kanyang isip, kundi pati na rin ang mga pahiwatig ni Marikit. Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Sinag, muling sinuri ni Hiraya ang kanyang mga tala. Ang kanyang journal ay puno ng detalyadong obserbasyon. Sa unang 2 araw ng diet, walang problema. Sa ikatlong gabi, nangyari ang reflux. May mali, bulong niya sa sarili. Ang kanyang intuisyon bilang isang nurse ay nagsasabi sa kanya na mayroong higit pa sa simpleng rejection ng katawan. Kinabukasan, isang meeting ang ipinatawag ni Marikit sa dining area. Naroon si Dalisay, Hiraya, at maging ang personal na doktor ng pamilya, si Dr. Elias Manalak. Dr. Manalak, salamat sa pagpunta, sabi ni Marikit, puno ng pag-aalala ang boses. Nababahala kasi kami sa biglang pagbalik ng reflux ni Sinag. Akala namin ay gumagaling na siya. Tumingin si Dr. Manala kay Hiraya. Miss Ramos, maaari mo bang ipaliwanag ang iyong bagong nutrition plan? Maayos na ipinaliwanag ni Hiraya ang kanyang panukala. Ipinakita ang kanyang mga tala at sinigurong ligtas at dahan-dahan ang proseso. Base sa aking pag-aaral, tama naman ang approach ni Miss Ramos, sabi ni Dr. Manalak habang tinitignan ang mga papeles. Ang pagpapakilala ng purong kalabasa sa maliit na dosis ay isang standard practice para sa pagpapalakas ng digestive system ng sanggol. Ngunit bakit siya nagka-reflux kagabi? Tanong ni Marikit. Ang kanyang tinig ay tila inosente ngunit ang mga mata ay nakatuon kay Hiraya. Hindi kaya mayroong ibang sanhi? O baka naman, may hindi nasunod na proseso? Napaigtad si Hiraya, direktang paninisi na ito. Walang kakulangan sa proseso, ma'am, sagot ni Hiraya. Ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng pagtatanggol. Marikit, tama na, sabi ni Dalisay na napansin ang tensyon. Hiraya has been doing a great job. Ang mahalaga ay ligtas si Sinag. Nag-aalala lang ako, Dalisay, sabi ni Marikit. Puno ng kunwari ipagmamalasakit. Ikaw ang may sabi. Sinag is a very delicate child. Hindi natin pwedeng ipagkatiwala na lang sa isang tao na kakabago lang. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Hiraya. Kakabago lang. Parang sinasabi nitong wala siyang karapatan o sapat na karanasan. Ate, Hiraya has proven her competence. Maring sabi ni Dalisay. Please, let's just focus on Sinag's recovery. Okay, sabi ni Marikit, itinaas ang kanyang mga kamay. Pero for safety measures, Miss Ramos, pakitiyak na tama ang bawat timpla. At kung pwede, huwag mo munang bigyan si Sinag ng purong kalabasa. Stick muna tayo sa formula niya until we're absolutely sure. Sa huli, kinailangan ni Hiraya na sumunod. Nag-alinlangan si Dalisay ngunit dahil sa pag-aalala ni Marikit, pumayag siya. Nang gabing iyon, habang abala si Hiraya sa kusina, nakita niya si Marikit na kumuha ng isang bote ng gatas ni Sinag mula sa refrigerator. Nagtaka si Hiraya, hindi naman oras ng pagpapakain ni Sinag.
Nagkunwari si Hiraya na abala sa paghuhugas ng pinggan. Mula sa kanyang paningin, nakita niya si Marikit na lumingalinga. Pagkatapos, mula sa kanyang bulsa, kinuha nito ang isang maliit na vial na may lamang pulbos. Mabilis nitong ibinuhos ang ilang kurot sa bote ng gatas, hinalo ng mabilis at ibinalik sa refrigerator na parang walang nangyari. Hindi makagalaw si Hiraya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Anong ginawa ni Marikit? Bakit may nilalagay ito sa gatas ni Sinag? Ang vial ay maliit. Halos hindi nakikita. Nang maramdaman niyang palapit si Marikit sa kanya, agad siyang lumingon at ngumiti na tila walang nakita. "Maaga kang matulog, Hiraya," sabi ni Marikit. Ang kanyang ngiti ay walang bakas ng anumang kasalanan. "Kailangan mong maging malakas para kay Sinag bukas." Ngunit sa mga salitang iyon, naramdaman ni Hiraya ang lason. Hindi ito simpleng pagdududa. May nangyayaring mas malalim, mas masama. At ang gumagawa nito ay ang babaeng nagpapanggap na nagmamalasakit. Kinabukasan, habang naghahanda si Hiraya ng gatas ni Sinag, muli siyang nakaramdam ng kakaiba sa isa sa mga bote. Kinuha niya ito, hinalo at naamoy. Walang amoy. Tiningnan niya sa ilaw. Walang nakikitang kakaiba. Ngunit ang kanyang intuisyon ay sumisigaw. Nilagay niya ang bote sa gilid. Hindi niya ito ipapainom kay Sinag. Isang linggo ang lumipas mula nang mahuli ni Hiraya si Marikit. Isang linggong puno ng pag-iingat at pagmamatyag. Palihim niyang itinatapon ang gatas na pinaghihinalaan niyang may halo at siya mismo ang nagtitimpla ng bago sa tuwing oras ng pagpapakain ni Sinag. Ang resulta, himalang hindi na inatake ng reflux ang bata. Naging payapa ang mga gabi at masigla ang mga araw nito. Para kay Dalisay, ito ay isang malinaw na senyales na tama ang desisyon ni Marikit na itigil muna ang solid food. Para kay Hiraya, ito ay isang nakakakilabot na kumpirmasyon ng kanyang hinala. Ngunit ano ang magagawa niya? Wala siyang ebidensya. Ang kanyang salita laban sa salita ng kapatid ng kanyang amo. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa labas. Ang hangin ay humahagupit at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang nagising si Sinag. Umiiyak ng malakas at nilalagnat. Agad na tumakbo si Dalisay at Hiraya sa nursery. Anong nangyari? Halos sabay nilang tanong. "Mataas ang lagnat niya," sabi ni Hiraya habang chinecheck ang temperatura ng bata. 39 degrees Celsius. Masyadong mataas para sa isang sanggol. "Dadalin ko na siya sa ospital," sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Sir, malakas po ang bagyo. Delikado po sa daan," sabi ni Hiraya. "Kaya po natin itong i-manage dito. Magtiwala po kayo sa akin." Tinitigan ni Dalisay si Hiraya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang kalmadong determinasyon sa mga mata nito. Tumango siya. Magdamag, hindi sila natulog. Nagtulungan silang dalawa. Si Hiraya ang nag-aasikaso kay Sinag. Pinupunasan ito ng maligamgam na tubig at tinitiyak na umiinom ito ng sapat na likido para hindi ma-dehydrate. Si Dalisay naman ang taga-abot ng mga kailangan nito, ang taga-masid, ang tahimik na suporta sa tabi. Wala si Marikit. Ayon sa isang katulong, mahimbing itong natutulog sa kanyang silid at ayaw magpaistorbo. Sa pagitan ng pag-aalaga kay Sinag, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Hindi tungkol sa trabaho o sa karamdaman ng bata, kundi tungkol sa kanilang mga sarili. Ikinuwento ni Dalisay ang mga pangarap nila ni Annabel para kay Sinag. Ikinuwento naman ni Hiraya ang simpleng buhay niya kasama ang kanyang asawa, ang kanilang mga munting ligaya. Sa gitna ng rumaragas ang bagyo sa labas, sa loob ng tahimik na nursery, dalawang pusong sugatan ang nagkaroon ng koneksyon. Nakita nila sa isa't isa ang kaparehong sakit, kaparehong pangungulila. Nang mag-uumaga,
Sa wakas ay bumaba na ang lagnat ni Sinag, napagod sa magdamag na pag-iyak. Nakatulog ito ng mahimbing sa mga braso ni Hiraya, parehong pagod ngunit puno ng ginhawa. Naupo sina Dalisay at Hiraya sa rocking chair. Tahimik nilang pinanood ang paghupa ng ulan sa labas kasabay ng pagsikat ng araw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, Hiraya. Basag ni Dalisay sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng emosyon. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Nakita niya ang pagod, ang pasasalamat, at isang bagay pa sa mga mata ni Dalisay. Isang damdamin na tila salamin ng sarili niyang nararamdaman. Dahan-dahan, inilapit ni Dalisay ang kanyang mukha. Hindi umiwas si Hiraya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas at sa pagdampi ng kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pag-unawa, ng pasasalamat at ng isang bagong pag-asa ang nabuo. Ito ay isang tahimik na pangako sa gitna ng bagyo. Ngunit ang hindi nila alam, mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nasaksihan lahat ni Marikit. Nakabalik na pala ito mula sa kung saan man at ang kanyang mukha ay nababalutan ng maitim na galit. Ang halik na iyon ay hindi lang isang simpleng halik. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Kinabukasan, ang kapaligiran sa mansyon ay kakaiba. Tahimik si Marikit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Alam ni Hiraya na may binabalak itong masama. Hapon na, nang mangyari ang lahat, naghahanda si Hiraya ng gamit para sa paliligo ni Sinag. Pumasok si Marikit sa nursery. Hiraya, pinapatawag ka ni Dalisay sa kanyang opisina. May mahalaga raw siyang sasabihin. Sabi nito, ang boses ay kalmado. Nagtaka si Hiraya ngunit sumunod. Kumatok siya sa opisina ni Dalisay. Hindi kita pinatawag, sabi ni Dalisay. Nagtataka. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa itaas. Sigaw ni Marikit, Dalisay, tulong! Ang pamangkin ko! Kumari pa sila ng takbo pabalik sa nursery. Ang eksenang bumungad sa kanila ay isang bangungot. Nakahandusay si Marikit sa sahig, umiiyak, at sa tabi ng changing table sa ibabaw ng mga gamit ni Hiraya ay isang maliit na plastic sachet na may lamang puting pulbos. Diyos ko, Dalisay, tingnan mo! Humagulgol si Marikit, itinuturo ang bag ni Hiraya. Kanina, habang wala siya, may hinahanap lang ako. Tapos nahulog yung bag niya at nakita ko yan, isang adik si Hiraya, kaya pala laging nagkakasakit si Sinag. Baka nilalagyan niya ng droga ang bata. Hindi makapaniwala si Dalisay. Tumingin siya sa pulbos, pagkatapos ay kay Hiraya na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita sa gulat. Hindi totoo yan. Ang tanging nasabi ni Hiraya, huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Marikit, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Tatawag ako ng pulis. Kinuha ni Marikit ang kanyang telepono. Si Dalisay ay nakatayo lang doon, tuliro, nakatingin kay Hiraya. Ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. Ang babaeng kanyang hinalikan kagabi. Ang babaeng ngayon ay inaakusahang isang durugista. Ang lahat ng pagtitiwala na kanyang binuo para kay Hiraya ay biglang gumuho sa isang iglap. Pinalitan ng isang malamig at nakakakilabot na duda. Dumating ang mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, habang dinadampot ang ebidensya, tumingin si Hiraya kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng isang taong maniniwala sa kanya, isang taong magtatanggol sa kanya. Ngunit ang nakita niya lang sa mga mata ni Dalisay ay kalituhan, sakit, at ang pinakamasakit sa lahat, pag-alinlangan. Isang nakabibinging katahimikan. Habang inilalabas siya ng mga pulis mula sa mansyon, dumaan siya kay Marikit na nakatayo sa isang sulok. May isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. At si Dalisay, nakatayo lang, walang ginawa. Ang mga fluorescent light sa interrogation room ng presinto ay malamig at walang awa.
Bawat sulok ng maliit na kwarto ay tila sumisigaw ng akusasyon. Nakaupo si Hiraya sa isang upuang metal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Kanina lamang, siya ay isang pinagkakatiwalaang nurse sa isang mansyon. Ngayon siya ay isang suspect. Isang matabang pulis ang paulit-ulit na nagtatanong sa kanya, "Saan mo kinukuha ang droga, Miss Ramos? Sino ang supplier mo? Matagal ka na bang gumagamit?" "Hindi po ako gumagamit. Hindi po akin yun." Paulit-ulit din niyang sagot. Ang kanyang boses ay garalgal na sa pag-iyak at pagod. "Set up lang po ang lahat." Lahat sila ganyan ang sinasabi? Walang ganang sagot ng pulis. "May ebidensya. Miss Ramos, nakita sa bag mo." Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na hindi niya ginawa? Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingang perpektong binuo para sirain siya? Ilang oras siyang tinanong, kinuhanan siya ng mugshots at fingerprints. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang drug test. Ang proseso ay nakakahiya, tila hinubaran ang kanyang buong pagkatao. Habang hinihintay ang resulta, nakakulong siya sa isang maliit na selda na amoy kalawang at pawis. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ay ang mukha ni Dalisay, ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalinlangan, ang kanyang katahimikan. Ang halik nila kagabi ay parang isang panaginip na lang ngayon na, isang magandang panaginip na biglang naging bangungot. Hindi siya nito pinaniwalaan, hindi man lang siya nito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Nang lumabas ang resulta ng drug test, nagulat ang mga pulis. Negatibo. "Malinis ka, Miss Ramos," sabi ng investigador. May bahid ng pagtataka sa boses nito. "Pero hindi ibig sabihin yan ay absuelto ka na. Possession is still a crime. Ang kaso iyaw namang magsampa ng formal na reklamo ng mga Montenegro. Ang gusto lang nila ay umalis ka na. Sa buhay nila, pinalaya siya. Walang kaso, ngunit wasak ang reputasyon. Paglabas niya ng presinto, gabi na, walang sumundo sa kanya. Wala siyang telepono, wala siyang pera. Ang lahat ng gamit niya ay naiwan sa mansyon. Tanging ang suot niyang uniforme at ang kahihiyan ang dala niya. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat sasakyang dumaraan ay tila humuhusga sa kanya. Ang langit na kaninang umaga ay puno ng pag-asa, ay ngayon ay isang madilim na kumot na bumabalot sa kanyang mapagdurusa. Sa huli, narating niya ang tarangkahan ng mansyon ng mga Montenegro, hindi para magmakaawa, kundi para kunin ang kanyang mga gamit. Nag-doorbell siya, isang gwardiya ang lumabas. "Pasensya na po, ma'am. Bawal na po kayong pumasok." "Ang mga gamit ko lang," pakiusap niya. Maya-maya, isang katulong ang lumabas. May dalang isang itim na garbage bag. Iyon na ang lahat ng kanyang ari-arian. Isinilid na parang basura. "Pinabibigay po ni Sir Dalisay," sabi ng katulong, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "At ito po, ang huli ninyong sahod." Inabutan siya nito ng isang sobre, at sa sandaling iyon, lumabas si Dalisay sa malaking pinto. Nakatayo ito sa itaas ng hagdanan, nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Naghintay si Hiraya, isang salita, isang kilos, kahit ano. "Umalis ka na," malamig na sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Huwag ka nang pakita pa sa pamilya ko, kailanman." Ang bawat salita ay isang punyal na tumusok sa puso ni Hiraya. Ang huling hibla ng pag-asa na kumakapit sa kanya ay naputol. Tumalikod siya, dala ang garbage bag at ang sobre at nagsimulang maglakad palayo. Kasabay ng paghakbang niya palayo sa mansyon ay ang pagbuhos ng malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Nabasa ang kanyang buhok, ang kanyang damit. Ngunit hindi niya ito ininda. Wala na siyang maramdaman. Manhid na siya sa sakit. Sa loob ng mansyon,
Pinanood ni Dalisay ang papalayong anyo ni Hiraya hanggang sa lamunin na ito ng dilim at ng ulan. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa loob. Ang kanyang puso ay sinlakim ng panahon sa labas. "You did the right thing, brother," sabi ni Marikit na sumulpot sa kanyang tabi. She was a danger to Sinag. Hindi sumagot si Dalisay. Umakyat siya sa kwarto ni Sinag. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong sumira sa kanilang mga buhay. Niyakap niya ang kuna at sa unang pagkakataon mula noong mamatay ang kanyang asawa, naramdaman niyang muli siyang nag-iisa. Isang nakabibinging pag-iisa. Sa kalsada, hindi na kinaya ng mga binti ni Hiraya ang bigat ng kanyang katawan at ng kanyang nararamdaman. Napaluhod siya sa basang semento, ang garbage bag ay bumagsak sa kanyang tabi. Humagulgol siya, isang iyak na puno ng sakit, ng galit, ng kawalan, ng pag-asa. Mula sa langit, bumagsak siya. Ang kanyang munting paraiso ay naging isang impyerno. Lahat ay nawala sa kanya sa isang iglap. Ang trabaho, ang tiwala, ang pag-asa sa isang bagong simula, at ang lalaking nagsimulang magpatibok muli ng kanyang puso. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig ay nanatili, kumakapit sa mga buto ni Hiraya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod sa kalsada. Ang tanging nakapagpatayo sa kanya ay ang alaala ng isang pangalan, Diwa. Gamit ang natitirang lakas, naglakad siya papunta sa pinakamalapit na convenience store. Basang-basa at nanginginig, humingi siya ng tawad sa tindera at nakiusap na gumamit ng telepono. Isang tawag lang. "Hello, kapihan ng payapa?" Sagot ng pamilyar na boses sa kabilang linya. "Diwa." Halos pabulong na, sabi ni Hiraya. At sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng kaibigan, muling bumagsak ang kanyang mga luha. "Hira? Anong nangyari? Nasaan ka?" Nag-aalalang tanong ni Diwa. Hindi na nagtanong pa si Diwa. Kinuha niya ang address at pagkalipas ng 30 minuto, isang luma ngunit maaasahang kotse ang huminto sa harap ni Hiraya. Bumaba si Diwa, may dalang payong at isang makapal na jacket. Walang salitang namutawi. Niyakap niya lang ng mahigpit ang kaibigan na basang-basa at nawawala sa sarili. Sa maliit na apartment sa itaas ng coffee shop ni Diwa, doon pansamantalang nanuluyan si Hiraya. Sa unang 2 araw, para siyang isang multo. Nakatitig lang sa kawalan, hindi kumakain, hindi nagsasalita. Ang trauma ng akusasyon at ang sakit ng pagtataksil ni Dalisay ay masyadong mabigat. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang mga mata nitong puno ng pagdududa, ang mga salita nitong nagtataboy sa kanya. Si Diwa ay hindi umalis sa kanyang tabi. "Hira, kumain ka na," pakiusap nito. "Hindi pwedeng ganito. Hindi ka nila pwedeng sirain ng ganito." Sa 3 araw, sa wakas ay nagsalita si Hiraya. Ikinuwento niya ang lahat. Bawat detalye, ang pagdududa niya kay Marikit, ang paglalagay nito ng kung ano sa gatas, ang halik nila ni Dalisay, at ang perpektong pagkakaset up sa kanya. "Hayop siya," gigil na sabi ni Diwa matapos marinig ang lahat. "Si Marikit, alam kong may masama sa babaeng yon, at si Dalisay, ang duwag niya, nagpadala siya sa laso ng kapatid niya nang hindi man lang inaalam ang panig mo." "Wala na, Diwa. Tapos na," mahinang sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. "Paano ako lalaban? Sino ang maniniwala sa akin?" Hinawakan ni Diwa ang magkabilang balikat ni Hiraya at marahang inalog. "Ako? Ako ang naniniwala sa'yo. At hindi tayo pwedeng pumayag na lang. Hindi ka isang kriminal, Hiraya. Isa kang magaling na nurse. Hindi mo hahayaang yurakan nila ang pangalan mo ng ganyan. Lalaban tayo." Ang mga salita ni Diwa ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman ni Hiraya. Mahina,
ngunit sapat na para magbigay ng kaunting liwanag. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, isang kislap ng determinasyon ang muling sumilay sa kanyang mga mata. Samantala, sa mansyon ng mga Montenegro, ang pag-alis ni Hiraya ay nag-iwan ng isang malaking puwang na hindi kayang punan ng sinuman. Nag-hire si Dalisay ng isang bagong nurse, isang babaeng may mahabang listahan ng mga kwalipikasyon. Ngunit sa tuwing lalapitan nito si Sinag, umiiyak lang ang bata. Hinahanap nito ang pamilyar na amoy, ang malambing na boses, ang magiliw na pag-aalaga ni Hiraya. Ang kalusugan ni Sinag ay muling naging palaisipan. Bumalik ang kanyang mga mild reflux attacks. Tila ba ang katawan mismo ng bata ay nagpoprotesta sa pagkawala ng tanging taong nakakaintindi dito. Si Dalisay ay naging iritable at malungkot. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, ngunit kahit sa opisina, ang mukha ni Hiraya, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na nagmamakaawa ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Tama ba ang ginawa niya? Isang gabi, habang dumadaan siya dapa sa pasilyo, narinig niyang may kausap si Marikit sa telepono sa loob ng silid nito. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit narinig niya ang ilang salita. "Oo na! Babayaran ko na yan. Bigyan mo lang ako ng isa pang linggo. Huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang lahat dito." Kumunot ang noo ni Dalisay. Utang? Kanino nagkakautang si Marikit? Ang alam niya ay maayos ang pananalapi nito. Ang maliit na pagdududang iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay. Pumasok siya sa dating kwarto ni Hiraya na ngayon ay bakante at walang buhay. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng baby powder at isang bagay na pamilyar, ang amoy ni Hiraya. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang isang notebook, ang journal ni Hiraya. Pinuklat niya ito. Naroon ang detalyadong tala ng bawat oras, bawat pagpapakain, bawat gamot, bawat obserbasyon nito kay Sinag. Ang dedikasyon nito ay nakasulat sa bawat pahina. Nakarating siya sa mga huling pahina, ang mga araw bago ang insidente. At doon, nabasa niya ang isang entry na nagpatigil sa kanyang paghinga. Petsa, araw bago ang insidente. Hindi ko maipaliwanag. Tila may pattern ing reflux ni Sinag kapag ako mismo ang naghahanda ng gatas mula sa bagong bukas na lata. Maayos siya. Ngunit kapag ginagamit ko ang gatas na nakahanda na sa ref, doon siya nagkakaroon ng problema. May mali. Pakiramdam ko, may isang external factor na nakakaapekto sa kanya. Kailangan kong imbestigahan. Nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. External factor. Nagi-flashback sa kanyang isipan ang mga eksena. Si Marikit, na nagpipilit na itigil ang solid food. Si Marikit, na nag-aalala. Si Marikit, na nakatayo sa may pinto noong gabing nagka-reflux si Sinag. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isip. Ang utang ni Marikit, ang biglaang pagbabalik ng sakit ni Sinag, ang perpektong tiyempo ng pagkakadiskubre ng droga. Nabitawan niya ing journal. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Anong nagawa ko? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at papalapit na katotohanan. Nagkamali siya, isang karumaldumal at hindi mapapatawad na pagkakamali. Hinusgahan niya ang isang inosenteng tao. Itinaboy niya ang babaeng nagligtas sa kanyang anak, ang babaeng nagsimula na niyang mahalin. "Sigurado ka ba dito, Hira?" tanong ni Diwa habang minamaneho ang kanyang kotse papunta sa isang lumang gusali sa Maynila. "Oo," matatag na sagot ni Hiraya. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang maliit na bote, maingat na nakabalot sa tissue. Ito lang ang paraan. Sa tulong ng lakas ng loob na ibinigay ni Diwa, nagpasya si Hiraya na hindi na siya mananahimik. Bago siya umalis sa mansyon, noong gabing nakita niya si Marikit, may isang bagay siyang ginawa.
Kumuha siya ng sample ng gatas mula sa bote na pinaghihinalaan niyang may halo. Itinago niya ito sa isang maliit na lalagyan at isiniksik sa pinakailalim ng kanyang bag sa pag-aakalang baka kailanganin niya. Ngayon, iyon na ang kanyang tanging pag-asa. Ang kanilang destinasyon ay isang maliit at hindi kilalang laboratorio. Ang may-ari nito ay si Ben, isang dati niyang katrabaho sa ospital, isang medtech na may utang na loob sa kanya. "Hiraya, kamusta ka na?" Bati ni Ben, isang payat ngunit masiglang lalaki. "Anong maitutulong ko?" Inilahad ni Hiraya ang sample. "Ben, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Pwede mo bang itest to? Full toxicology screening. Kailangan kong malaman kung mayroon itong kahit anong substance na hindi dapat nasa infant formula." Tiningnan ni Ben ang sample, pagkatapos ay ang desperadong muka ni Hiraya. "Mukhang seryoso to. Sige, gagawin ko. Pero baka abutin ng ilang araw. Kahit gaano katagal. Ben, please. Ito ang makakapagligtas sa akin." Pakiusap ni Hiraya. Habang hinihintay ang resulta, hindi sila tumigil. Si Diwa, na mas maalam sa paggamit ng social media, ay nagsimulang mag-research tungkol sa pamilya Montenegro, partikular na kay Marikit. "Hira, tingnan mo to," sabi ni Diwa isang gabi. Itinuturo ang screen ng kanyang laptop. Marikit Montenegro, laging nasa mga society pages, laging nasa mga charity ball, pero may mga blind item dito. Isang socialite na lulong daw sa high-stakes poker sa mga underground casino. Walang pangalan, pero ang description tugma sa kanya. Unti-unting nabubuo ang isang larawan sa isip ni Hiraya. Isang babaeng may problemang pinansyal. Isang babaeng desperadong mapanatili ang kanyang magarbong pamumuhay. Isang babaeng gagawin ang lahat para makontrol ang yaman ng kanyang kapatid. "Kaya niya ako sinet up," bulong ni Hiraya. "Dahil hadlang ako." Nakita niyang nagiging malapit kami ni Dalisay. Natakot siyang mawalan ng kontrol. Ang bawat impormasyong nakukuha nila ay nagpapatibay sa kanilang hinala. Hindi na lang ito tungkol sa paglilinis ng kanyang pangalan. Tungkol na rin ito sa kaligtasan ni Sinag. Ang mga salita sa journal ni Hiraya ay gumising sa isang natutulog na bahagi ng isip ni Dalisay. Ang pagiging CEO niya, ang kanyang instinct na mag-imbestiga, mag-analisa, at huwag maniwala sa kung ano lang ang nasa ibabaw. Kinabukasan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya naisip na gagawin niya sa sarili niyang kapatid. Tumawag siya sa kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang taong tumutulong sa kanya sa mga corporate background checks. "Miguel, I need you to do something for me. It's personal and highly confidential," sabi ni Dalisay sa telepono. "I want you to look into my sister, Marikit Montenegro. Financials, social activities, everything. I need to know everything she's been doing for the past year." Habang naghihintay ng ulat mula kay Miguel, nagsimula si Dalisay na magmasid sa loob mismo ng kanyang bahay. Pinakinggan niya ang bawat pag-uusap ni Marikit sa telepono. Pinansin niya ang bawat kilos nito. Ang dating mapagmahal na kapatid ay ngayon ay isang estranghero sa kanyang paningin, isang suspek. Isang hapon, habang wala si Marikit, pumasok siya sa silid nito. Isang bagay na labag sa kanyang kalooban, ngunit kailangan niyang gawin. Naghalughog siya. Sa una, wala siyang nakita kundi mga mamahaling damit, alahas, at mga pampaganda. Ngunit sa ilalim ng kama, sa loob ng isang lumang kahon, nakita niya ang mga bank statement. Nanlaki ang kanyang mga mata, malalaking withdrawals, mga credit card bill na umaabot sa milyon-milyon, at mga liham ng paniningil mula sa mga taong hindi niya kilala. Malubog sa utang si Marikit, isang katotohanang perpekto nitong naitago sa kanya. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang report ni Miguel. Kinumpirma nito ang lahat, ang mga pagkalugi sa investment, ang mga utang sa kasino, ang mga kasinungalingan.
Si Marikit ay nabubuhay sa isang kastilyong buhangin na anumang oras ay maaaring gumuho. Habang binabasa niya ang report, isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Ang motibo ay malinaw na ngayon. Kailangan ni Marikit ang pera niya at para mapanatili ang access dito, kailangan nitong kontrolin si Dalisay. Ang sinumang magiging malapit sa kanya, lalo na ang isang babaeng tulad ni Hiraya na tunay niyang pinagkakatiwalaan, ay isang malaking banta. Pumunta siya sa kusina para kumuha ng tubig. Binuksan niya ang cabinet kung saan nakalagay ang mga gamit ni Sinag. At sa pinakalikod, sa likod ng mga lata ng gatas, may nakita siyang isang maliit na bote ng herbal supplement. Tiningnan niya ang label, Ampalaya Extract, Concentrated. Naalala niya ang sinabi ng doktor. Ang ampalaya, sa tamang dosis ay gamot. Ngunit sa sobrang dosis, lalo na sa isang sanggol, maaari itong magdulot ng matinding digestive distress, mga sintomas na katulad ng sa GERD. Ang dalawang landas ng paghahanap ay malapit ng magsalubong. Biglang tumunog ang telepono ni Dalisay, isang numero na hindi pamilyar. Hello? Mr. Montenegro? Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Hindi niyo po ako kilala. Kaibigan po ako ni Hiraya Ramos. Samantala, sa laboratorio, hawak na ni Hiraya ang resulta. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. May nakita kami, Hira, sabi ni Ben. Traces of Momordica carantia o sa mas kilalang tawag, ampalaya, pero highly concentrated. Sapat para magdulot ng matinding pagsusuka at pananakit ng tiyan sa isang sanggol. Ang lahat ay malinaw na. Ang kanyang hinala ay totoo. Kasabay ng pagtanggap niya ng resulta, tumunog ang kanyang telepono. Si Diwa. Hira, nalaman ko kung saang ospital dinala si Sinag ngayon lang. Tumaas daw ulit ang lagnat, mas malala kaysa dati. Nag-init ang ulo ni Hiraya. Habang wala siya, patuloy pa rin si Marikit sa kanyang ginagawa. Puntahan natin siya, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at galit. Hawak niya ang ebidensya. Oras na para harapin ang katotohanan. Kasabay nito, si Dalisay, matapos marinig ang balita tungkol sa kalagayan ni Sinag mula sa bagong yaya, ay nagmamadaling lumabas ng bahay. Hawak ang bote ng ampalaya extract. Papunta siya sa iisang lugar, sa ospital, kung saan ang lahat ay magkakaharap-harap. Ang puting pasilyo ng emergency room ay puno ng tensyon. Ang amoy ng antiseptic ay tila sumasakal. Sa loob ng isang cubicle, ang maliliit na hikbi ni Sinag ay maririnig. Pinipilit labanan ang sakit na hindi niya maintindihan. Isang grupo ng mga doktor at nurse ang nakapalibot sa kanya, abala sa pag-stabilize sa kanyang kondisyon. Sa labas, sa waiting area, si Marikit Montenegro ay nagpapakitang gilas. Umiiyak ito habang kausap ang kanilang family doctor, si Dr. Manalak. Hindi ko maintindihan. Dok, maayos naman siya kanina. Humahagulgol si Marikit. Ang kanyang mukha ay puno ng perpektong pag-aalala. Mabuti na lang at naisugod ko siya agad dito. Kawawang bata. Marahil ay sadyang napakaselan niya talaga. Nakatayo lang si Dr. Manalak. Sinusubukang pakalmahin ito. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroon ding pagtataka. Ang mga sintomas ni Sinag ay paulit-ulit ngunit hindi tumutugma sa isang simpleng kaso. Biglang, isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang boses na kalmado ngunit matalim na parang yelo. Hindi silaning bata. Nilalason mo siya. Sabay na napalingon si Marikit at Dr. Manalak. Doon, sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Hiraya Ramos. Sa kanyang tabi ay si Diwa. Wala na ang dating takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matatag at hindi natitinag na determinasyon. Anong ginagawa mo dito? Halos pasigaw na sabi ni Marikit. Ang pagkukunwari ay biglang nawala, napalitan ng gulat at galit. Wala kang karapatang tumuntong dito! Security! Palabasin ang babaeng yan!
Hindi siya aalis. Isang baritonong boses ang sumabat mula sa kabilang direksyon. Lahat sila ay napalingon. Papalapit si Dalisay Montenegro. Ang kanyang mukha ay kasing itim ng namumuong bagyo. Sa isang kamay, hawak niya ang isang folder. Sa kabila, ang maliit na bote ng ampalaya extract. Natigilan si Marikit para siyang nakakita ng multo. Dalisay, butit dumating ka. Tingnan mo ang ginagawa ng babaeng yan. Nanggugulo siya. Hindi pinansin ni Dalisay ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Hiraya. Isang tingin na puno ng pagsisisi, sakit, at isang tahimik na pakiusap ng kapatawaran. Ngunit hindi pa iyon ang oras para doon. Ano itong nasa gatas ng anak ko? Marikit, tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Itinaas niya ang bote ng ampalaya extract. Namutla si Marikit. Hindi ko alam yan. Baka yan ang ginagamit ng babaeng yan noon pa. Pagtatanggol niya sa sarili, itinuturo si Hiraya. Talaga? Malamig na sabi ni Hiraya. Lumapit siya, inilabas ang isang papel mula sa kanyang bag. Dahil ayon sa toxicology report na to, mula sa isang independent lab, ang parehong substance na yan ay natagpuan sa sample ng gatas na nakuha ko sa bahay mo. Ang gatas na ikaw mismo ang huling humawak. Ibinigay ni Hiraya ang report kay Dr. Manalak na kinuha ito at binasa ng mabilis. Ang mukha ng doktor ay nagpakita ng pagkabigla at pagkaunawa. At ano naman ang motibo ko para gawin yan? Nanlalaban pa ring sabi ni Marikit. Ito! Sagot ni Dalisay. Inihagis niya ang folder sa isang bakanting upuan. Bumagsak ito at kumalat ang mga laman, mga bank statement, mga liham ng paniningil, mga larawan niya sa isang kasino. Nalulunod ka sa utang, ate. Kailangan mo akong kontrolin. Kailangan mong manatili akong dependent sa'yo. At si Hiraya, isang malaking hadlang sa plano mo. Mga kasinungalingan. Sigaw ni Marikit. Ang kanyang boses ay tumataas na sa histerya. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan para sirain ako. Ikaw, Dalisay, mas pinaniniwalaan mo ang isang estranghero kaysa sa sarili mong kapatid na nag-alaga sa'yo? Ang kapatid na nag-alaga sa akin ay hindi kayang saktan ang sarili niyang pamangkin para lang sa pera. Sagot ni Dalisay, ang kanyang galit ay sumabog na. Sa gitna ng komprontasyon, lumabas ang isang doktor mula sa cubicle ni Sinag. Mr. Montenegro, sabi ng doktor, stable na ang bata. Nakahanap kami ng mataas na concentration ng Momordica charantia sa kanyang sistema. Mabuti na lang at naagapan. Kung hindi, maaaring nagdulot ito ng permanenteng pinsala sa kanyang atay. Tumigil ito at tumingin kay Hiraya. Salamat sa mga naunang tala ninyo, Miss Ramos. Nakatulong ito sa amin na matukoy agad ang problema. Iyon na ang huling pako sa kabaong ni Marikit. Wala na siyang masabi. Ang kanyang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid, naghahanap ng matatakasan. Ngunit wala na. Napapaligiran na siya ng katotohanang siya mismo ang gumawa. Hindi ko sinasadya. Humihikbing sabi niya, sa wakas ay bumagsak. Gusto ko lang siyang manatiling may sakit ng kaunti para kailanganin mo pa rin ako, Dalisay, para hindi mo ako iwan. Ang kanyang pag-amin ay isang lason na kumalat sa malamig na hangin ng ospital. Dumating ang mga security guard na sinundan ng 2 pulis na ipinatawag na pala ni Dalisay kanina pa. Habang isinasama si Marikit, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, nakatingin kay Hiraya. Sinira mo ang buhay ko! Sigaw niya habang kinakaladkad palayo. Sinira mo ang sarili mong buhay, mahinang sagot ni Hiraya habang pinapanood itong maglaho sa dulo ng pasilyo. Nang mawala na si Marikit, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang malayong tunog ng mga monitor sa ospital.
Naiwan silang dalawa ni Dalisay nakatayo sa gitna ng lahat. Ang lahat ng kasinungalingan ay nawala na. Ang natira na lang ay ang wasak na tiwala at ang mga salitang kailangang bitawan. Dahan-dahang humarap si Dalisay kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at matinding pagsisisi. Ang dating CEO na puno ng kumpiyansa ay nawala. Ang nasa harap ni Hiraya ay isang lalaking nasasaktan. Humakbang ito palapit, ngunit tumigil, tila natatakot. Pagkatapos, sa harap ni Diwa ni Dr. Manalak at ng ilang mga nurse na nakasaksi sa lahat, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. "Hiraya," sabi niya, ang kanyang boses ay basag. "Patawarin mo ako. I'm sorry. I'm so sorry. Pwede mo ba akong patawarin?" Nakatitig si Hiraya sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, ang makapangyarihang si Dalisay Montenegro, nagmamakaawa ng kapatawaran sa sahig ng isang pampublikong ospital. Ang galit na kanyang kinimkim sa mga nagdaang araw ay biglang naglaho, napalitan ng isang komplikadong emosyon. Awa, pag-unawa, at nananaig pa ring pagmamahal. Tinulungan niya itong tumayo. "Tumayo ka, Dalisay," mahinang sabi niya. "Ang mahalaga, ligtas si Sinag." "Pero nasaktan kita," sabi ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis kay Hiraya. "Hindi kita pinaniwalaan at habang buhay kong pagsisisihan yon." Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting pagod ngunit totoo. Lahat tayo nagkakamali, ang mahalaga ay kung paano natin itinatama ang mga iyon. Sa mga sumunod na buwan, maraming nagbago. Si Marikit ay naharap sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Napatunayan ang kanyang mga pagkakasala, hindi lang sa pananakit kay Sinag, kundi pati na rin sa mga financial fraud sa kumpanya. Hinatulan siya ng pagkabilanggo, isang mapait na katapusan para sa isang buhay na puno ng pagkukunwari. Ang mansyon ng mga Montenegro na dating malamig at puno ng tensyon ay unti-unting nagkaroon ng init. Sa personal na pakiusap ni Dalisay, bumalik si Hiraya, hindi na bilang isang empleyado, kundi bilang isang kapamilya. Sa una ay may pag-aalinlangan, ngunit nang makita niya ang masayang ngiti ni Sinag sa kanyang pagbabalik, alam niyang nasa tamang lugar na siya. Magkasama nilang inalagaan si Sinag na ngayon ay isa ng malusog at bibong sanggol. Ang bawat tawa, bawat ngiti, bawat bagong natututunan ng bata ay isang paalala ng kanilang tagumpay laban sa kadiliman. Ang kanilang relasyon ay hindi madaling naayos. Ang sugat ng kawalan ng tiwala ay malalim. Ngunit araw-araw, ipinakita ni Dalisay ang kanyang pagsisisi hindi sa salita, kundi sa gawa. Hinayaan niya si Hiraya na makita ang tunay niyang pagkatao, isang lalaking marunong masaktan, marunong umamin sa pagkakamali, at higit sa lahat, marunong magmahal ng totoo. Isang hapon, dinala ni Dalisay si Hiraya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang food court ng mall. Naupo sila sa parehong lamesa kung saan dating nag-iisa si Hiraya. "Naalala mo pa ba?" tanong ni Dalisay. "Paano ko makakalimutan?" Nakangiting sagot ni Hiraya. "Dito ko unang narinig ang sigaw ng isang desperadong ama. At dito ko unang nakita ang anghel na nagligtas sa anak ko," sabi ni Dalisay. Kinuha niya ang mga kamay ni Hiraya. "Hiraya, noong araw na yon, hindi lang buhay ni Sinag ang iniligtas mo. Iniligtas mo rin ako mula sa kalungkutan, sa pag-iisa. Tinuruan mo akong muling magtiwala at magmahal. Pagkatapos, sinira ko ang tiwalang yon." Huminga siya ng malalim. "Alam kong hindi sapat ang sorry, kaya araw-araw sisikapin kong patunayan sa iyo na karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon. Nakarapat-dapat ako sa iyo." Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang singsing,
na may simple ngunit napakagandang diamante ang kumikinang. Hiraya Ramos, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Will you marry me? Hayaan mo akong buuin muli ang mundo mo, tulad ng kung paano mo binuo ang sa amin ni Sinag. Tumulo ang mga luha sa mata ni Hiraya, mga luha hindi ng sakit, kundi ng purong kaligayahan. Sa gitna ng ingay ng food court, sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang magulong kwento, natagpuan nila ang kanilang payapang katapusan. Oo, bulong niya. Oo, Dalisay. Makalipas ang 1 taon, sa hardin ng mansyon na ngayon ay puno na ng tawa at buhay, naganap ang isang malaking pagtitipon. Ngunit hindi ito kasal o kaarawan. Ito ay ang formal na paglulunsad ng isang foundation. Nakatayo sa isang maliit na entablado sina Dalisay, Hiraya, na ngayon ay Hiraya Ramos Montenegro, at si Diu Diwa, na isa sa mga board member. Karga ni Hiraya ang isang masayang-masaya at malusog na si Sinag. Sa harap nila, isang banner ang nakasabit, Sinag ng Pag-asa Foundation, pagtulong sa mga pamilyang may batang may karamdaman. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagsisimula ni Dalisay sa mikropono. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang isang negosyante. Ngunit ngayon na nakatayo ako sa harap ninyo bilang isang ama. Isang amang muntik nang mawalan ng pag-asa. Tumingin siya sa kanyang mag-ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang anak ko, si Sinag, ang aming munting milagro. Ang kanyang paglalakbay ay naging mahirap, ngunit nagturo ito sa amin ng isang mahalagang aral na ang pag-asa ay maaaring matagpuan sa pinaka-hindi inaasahang pagkakataon. At minsan, ito ay nasa anyo ng isang estranghero na may mabuting puso. Ipinasa niya ang mikropono kay Hiraya. Ang pundasyong ito, sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng inspirasyon, ay itinayo mula sa aming karanasan, mula sa sakit, at sa huli, mula sa pagmamahal. Nais naming ibahagi ang liwanag na ibinigay sa amin. Nais naming maging sinag ng pag-asa para sa ibang pamilya na dumadaan sa parehong pagsubok, para ipaalam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Habang nagsasalita si Hiraya, ang papalubog na araw ay nagbigay ng isang ginintuang sinag na tumama sa kanilang pamilya. Si Dalisay, si Hiraya, at ang maliit na si Sinag, isang larawan ng isang pamilyang binuo, hindi lang ng dugo, kundi ng pagsubok, pagpapatawad, at isang pag-ibig na kayang lampasan ang pinakamadilim na kasinungalingan. Ang kanilang kwento ay hindi lang nagtapos sa isang masayang wakas. Ito ay naging simula ng maraming bagong pag-asa para sa iba. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig at kabutihan ay ilaw na kayang tumagos sa pinakamadilim na anino ng kasinungalingan at pagdududa. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Hiraya at Dalisay ay simple lamang. Ang tiwala ay marupok at madaling masira, ngunit ang isang pusong tunay na nagmamahal ay laging makakahanap ng daan pabalik sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ang katotohanan, gaano man katagal itong itago, ay palaging lalabas at mananaig laban sa kasamaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral mula sa kwento ng pag-ibig ni Hiraya at Dalisay. Kung mayroon po kayong suhestyon o nais na marinig na partikular na uri ng kwento sa mga susunod nating upload, huwag po kayong magatubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento.
I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwentong Pag-ibig, PH.